Good morning and happy Sabbath kanatong tanan and happy New Year. Bisan asa man kamo karon sa ibabaw sa kalibutan mga kaigsunan or suok sa kalibutan, akong gipaabot ang akong mga pangumusta kaninyong tanan niining adlaw nga ipapahulay og atong daygon ang Dios tungod niining pribileyo nga iyang gihatag kanato. Labi na gyud karon nga buntag ni ata sa ato ang Sabbath School program o gani pasalamatan nato ang mensahe sa awit mga kaigsunan nga ato karon nga nadunggan mga igsoon. Og actually salamat kaayo sa opportunity no karon nga first Sabbath of the year 2025 kitang tanan niya malipayon mga kaigsunan og magsimba sa atong buhi nga Dios. So niining taknaa sa kabuntagon mga kaigsunan akong panimbaya ang tanan niining taknaa o uban sa atong pagampo nga ang Ginoo panalangin kanato nining adlaw nga ipapahulay. So karon nga kabuntagon mga igsoon dili ta maglangay sa atong Sabbath School promotion. Ang atong Sabbath School promotion magsentro kini sa evangelism o pagdaog og mga hamiling kalag niini nga tuig. Timely kaini mga igsoon kay karon nga tuig bag-ong tuig, bag-o usab ang ato nga mga pananaw sa unahan. O niya ang ato nga mga butang nga gikinahanglan, akong ipaabot diha kaninyo, aron kitang tanan maandam alang niining dako kayo nga buhat nga gipiyal sa Ginoo kanato niining adlaw nga ipapahulay. Ang giuluhan ako kini og a call from above. So karon nga buntag mga kapaglaom, mudiritso ta sa ato nga promotion. Ang atong promotion, atong makita din ang mission sa atong church. The mission of the Seventh-day Adventist Church is to call all people to become disciple of Jesus Christ. Maurag yun na ang ato ang bugtong nga mission nining ibabaw sa kalibutan. To proclaim the everlasting gospel embraced by the three angels' message in Revelation 14:6-12. And to prepare the world for Christ's soon return. Kung wala ni atong mission mga kaigsunan, dili ta magkahiusa sa atong buluhaton o magkahiusa diha sa atong Ginoo. Apan salamat nga niining adlaw ipapahulay kitang tanan magkahiusa diha kaniya. So let's go to the text for today is found in Matthew chapter 28, 19-20. Nga nagaingon diha, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Kita mga kapaglaom, kung asa man ta karon, we are commanded by Jesus, mga kaigsunan, ug sa atong Ginoo, nga kita magalambigit gayod sa tanang programa nga magahimo og mga disipulo o mo engage pud ta mga igsoon sa ato ang mga program sa church like calling people kay nag-ingon diha sa mao nga verse, I am with you always. So nindot kayo ni nga start sa tuig aron ang atong Dios mag-uban kanunay sa atong puluyanan, sa atong kinabuhi, ang atong buhaton kita gayod mo engage sa iyang buhat, mag-involve sa tanan nga mga buluhaton sa church. Kay kung ato nang himuon, mga kapaglaom o mga kaigsunan, ang Dios makig-uban kanato sa atong kinabuhi karon nga tuig. So, tungod niya na, ang ato nga iglesia, hatag kanato og dako kayo nga buluhaton niini nga tuig. Og ato kining gitawag nga Harvest 2025. Ang ato nga mga pangulo gikan sa SSD, ang atong buutan o visionary nga President, Pastor Roger Caderma. Uban sa ato nga ILNDR diha sa SSD, Pastor Arnel Gabin o Pastor Asoy sa Sabbath School Department nagkayusa. Uban sa tanang mga department, alang niining dako kayo natong programa karon nga tuig. Kaya kini nga programa nag-ingon dinhi, Harvest 2025 is a care group evangelism explosion, calling every Adventist everywhere to share the love of Jesus. This initiative focuses on the three key objectives:
Na diha makita na to mga igsoon ang atong objectives na ini nga tuig. To get everyone involved in the mission. TMI, total member involvement. Wala gyoy membro sa atong iglesia nga mahabilin ni ini nga programa. Kitang tanan gitawag gayod sa Dios sa pag-apil ni ini gikan sa atong mga kabataan hangtod mga kapaglaom sa atong mga kadagkuan kay atong lantawon daghan kay tang mga departamento sa iglesia nga kini mahimo nga mag-participate ni ini nga bulahaton. O ang ikaduha nagaingon pa, to unite every local church to conduct evangelistic meeting sa ato nga mga dapit. So every church na tay requirement nga kung mahimo usa o duha ka mga evangelistic campaign ang atong himuon this year. O ang uban pa na bisan mo sobra pa nga atong himuon tungod kay mao kini ang atong paagi sa pagpakaylap sa maayong balita. O hinaot dili mabilin kita ni ining panahon na. Karon nga tuig yun, tanang iglesia more participate. Dili lang kay by district, kundili by church ang ato nga buluhaton. O dili lang by church, by care group or Sabbath school class ang maghimo ni ini. O ang ikatulo nagaingon, to support every new believer to become disciple. Dinhina musulod ang atong gitawag nurturing program, discipling mga kaigsunan o retention. O ako mong pahinumduman nga ang ato nga nurturing o discipling magsugod na mga igsuon the moment of contact. Dili na human sa bautismo, no. Ang atong nurturing musugod na panahon sa atong pagkontak sa mga tao. Pagduol na to nila, diha magsugod ang atong nurturing hangtod na sa pagbalik sa atong Ginoo. O kining Harvest 2025, ato kining suportahan kay kining quinquennium, mauni ang katapusan nga tuig nga kitang tanan malambigit gayod sa buhat sa atong Ginoo. So ang atong goal this year, o ang atong goal sa church is guided by the Bible and the Holy Spirit. So the Seventh-day Adventists pursue the mission of making disciple through Christ-like living, healing, serving, proclaiming, teaching, and training. Nahibalog yun ta ni Ana, mga kapaglaom, nga ang atong goal, making disciples. O dako-dako ang atong goal sa paghimo og mga disipulo ni ini o mga tinunan ni ini nga tuig. Apan dili ta mabalaka kung magtinabangay ta, mag-usa ta kay ang Zechariah 4:6 in assurance for each one of us nga nag-ingon diri, not by might nor by power but by the Spirit of the Lord. And hopefully, maabot na to ang atong mga kalabuton ni ining tuig 2025. Aduna tayo initiative nga gihimo sa SSD o sa atong nga iglesia, ang atong strategy karon nga tuig, bisan unsa man ikaw karon or asa ka nga department na butang, diha ba ka sa youth, diha ba ka sa women, sa children, diha ba ka sa mga retirees, diha ba ka mga kaigsuunan sa atong care group, sa atong Sabbath school class, o naba ka sa health, sa stewardship, sa education, bisan asa ka. Kini gayod nga strategy mo atong sundon niini nga tuig. Usa kini kay unified strategy para kanimo mga igsoon o para kanako. So atong tanahon mga kaigsuonan kini nga mga strategy. Kung ato kining tanahon, makita nato mga igsoon nga kini nga strategy adunay lima ka mga butang nga atong nakita diri. Ang una diri is prepare. Kining prepare mga kapaglaom, mao ang pag-andam, and then plant, and then cultivate, and then harvest, then preserve. So lantaw na to ni sa ginagmay nga paagi aron atong masabtan kini ug maunsa kini atong strategy. Makita nato diri mga igsoon ang prepare, ang buhaton nato ni nga tuig is to activate your care group. Dayon ato dayon i-identify ang ato ang target Bible interest kanang atong cared friends, ang atong cared families, and then pray for your interest. Connect with them through friendship building activities. Morning panahon sa preparation, ato na lang na nasabutan nga January, February, March. Morning ang atong preparation. Pag-connect sa atong community, o maghimo ta og free clinics, maghimo ta mag gift giving ug uban pa nga paagi nga makonekta sa atong komunidad mga kapaglaom. And then we'll go to the next kanang atong gitawag og plant. Unsa maning plant?
continue to pray for your interest, kanang cared family and cared friends. And then connect with them through media and personal invitation. Sama aning Hope Channel, asa man karon dapit gibutang sa Dios ibabaw sa kalibutan, pwede nimo sila madala sa atong Hope Channel. Patanaw nato sila or maghatag tanila og personal nga invitation or maghatag tanila mga kapaglaom og mga gitawag mga books, mga kapaglaom. Unya, nag-ingon po diri, and then offer a prayer for them. Mao na ang atong buhaton karon nga mga bulan sa January, February, ug March, mga kapaglaom. Ug sunod, ayon nag-ingon diri, nga ang sunod, cultivate, have a weekly visit to your Bible interest. Enroll them in VOP o hold a series of Bible study with your interest. Ang visitation, igsoon mo gini, number 1, key factor gini siya sa ato ang success sa nurturing program. Kay dili ta mamisita, unsaon nato pagkahibalo sa ilang mga needs. O dili ta mamisita, dili ta makahimos pag-ampo kanila. O dili ta mamisita, dili ta maka-inspire nila. Mao nga ang visitation is very important. Mao nga this is a biblical based nga principle. Himuon nato na aron makakonekta nila og mahimo nga ato silang mapangga pinaagi sa atong visitation. So i-cultivate nato sila within these mga months, mga kaigsunan. And then pag-abot na dahil mga kaigsunan sa month of April, na natay calendar of activities, mao na din ang harvest. Unsa man ang harvest? Conduct reaping evangelism. Wali na din ta. Get your interest decision for baptism and hold care group harvest celebration. Importante dai kayo mga kapaglaom. Kining gitawag nato og care group harvest celebration. Dayon, ang atong wali, ato yung suportaran. Ang atong pamagi sa atong wali, ang care group mo invite, ang care group mo atiman dito sa simbahan, ang care group mo magpa-snacks, ang care group mo magpasabot dugang, human sa speaker, na mga 5 minutes, nga unsa ilang nasabtan, unsa wala nila masabti, ang care group po maghatod nila pauli dito sa ilang puloy-anan. So, kinigyod sa ka-care group activity. O nagtuo ko nga kitang tanan, naagitay care group. Mao nga ato yung i-activate. Kay panahon sa harvest, ang care group, dako kayong impact sa ato ang nurturing discipleship o retention program sa ato nga church. And then, ang sunod ni ini mga kaigsunan ni kalima, preserve. Unsa man ang preserve? Have a spiritual guardian, mentor for a new member. Teach them how to pray, study the Bible, and have family worship, and involve them in the care group. Kini biya mga igsuono, kining kanang mentor, importante po ni siya. So kung ang care group mo ay nagdala, mo po'y mentor, mo po'y mo unsa nila. Mo pa-involve nila sa care group o maka-create na sila relationship. Kini bitang teach them how to pray, study the Bible, and have family worship. Importante gini. Ato gyud silang atuon silang balay. Pag ato na to silang balay, ato silang tudluan ani nga makahimo sila og worship nga sila ra. Kay ug di nato sila tudluan, di nato tagaan og leksyon, di nato tagaan og alawiton, di nato tagaag Bible, unsa man po'y magamit nila sa ilang pulianan. So gikinahanglan nga ubanan nato sila, tudluan nato bisan sa pagampo. Unya, kung ato ning mahimo mga igsoon, mga kapaglaom, dakong posibilidad nga ma-preserve nato sila ug taas kayo nga sila magpabilin dinha sa ato nga iglesia. Busa, ang libro sa education mga kaigsunan nagsulti diri nga nagaingon, when souls are converted, set them to work at once. And as they labor according to their ability, they will grow stronger. Kini nga pulong mga kapaglaom, nindot kini kanang according to their ability. So sila di ay human sila mudawat sa santos nga bautismo, ato silang involved sa church, kung asa ang ilang mga gasa, ilahang mga talento, dito po nato sila gamiton o gamito nato sila apil sa wali mga programa sa iglesia. Nagingon din ha mga kapaglaom sa education page 355, they will grow stronger. So dili day problema ang nurturing program kon kini nga mga proseso atong sundon. Kay kini usa gayud ka cycle nga atong balik-balikon every year. Kung ato kining subayon nga mga cycle, dako kayo og potensyal alang sa atong pagkinabuhi nga kusgan o magtubo ang tanan, pinaagi gayod sa atong pagtinabagay sa usag-usa. Karon nga tuig, mga kapaglaom, dili lang kita mo involve
diha sa buhat sa Ginoo. Apan kinahanglan natin gitawag intentional involvement. Unsa man ang intentional involvement? Kinahanglan ni siya commitment with prayer. Uban sa paghatag sa atong panahon sa Ginoo, compare your life sa mga tuig ng labay nga wa ta ni involved sa work o kanang nag-involve ta. Imong makita ang difference mga kapaglawom. So this year, ako na po mong gi-challenge nga mo appeal ta niini nga mga buhat, get involved sa atong mga program sa church, appeal ta sa bisan unsa nga pamaagi kay nagtuo ko mga igsoon nga ato ang kinabuhi mapuno gayud sa panalangin, puno gayod sa kalipay o puno gayod sa kadagaya. Kay ang Dios gayod magapanalangin kanato nga mao ang atong manuluwas. So this year, karon 2025, pasalamat ta sa 2024, successful ang ato nga evangelism, successful ang ato ang making disciples, naabot ang ato mga goals sa ato ang church, uban pa nga bahin, ato kini nabatunan. But this year, 2025, we need more prayer. We need more commitment. We need more effort nga atong himuon. We need more the power of God through the Holy Spirit aron mabatunan nato ang kadasigon. Aron nga kita na usab makabaton sa kadaugan. Lantawan ninyo mga kapaglawom ang kalibutan karon. Kung moadto ta sa Facebook, moadto ta sa internet, Google, na ay mga 5 ka mga incident nga adunay plane crash nga atong nasaksihan. Daghang mga tao nangamatay. Daghang mga pamilya nawad-an sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Daghang nawad-an sa paglaom. Desperado ang kalibutan tungod niini. Kini nagpahinumdom kanimo kanako nga ang kalibutan nga atong gipuy-an dili panipaigo para lang kanato. Gawas kung kita mangkupot ni anang saad sa atong Ginoo. Gawas pa ni ana naakaroy mga news nga about kanang mga meteors diha sa kawanangan nga makita nato mga kapaglawom nga diri sa atong kalibutan dili safe ang atong gipuy-an. Gakinahanglan ta sa gahom sa atong Ginoo, and above all makita nato mga kapaglawom ang daghang mga balatian karon sa ibabaw sa kalibutan og desperado ang atong kalibutan nga gipuy-an. They need to know the love of Jesus Christ. They need to know the gospel of salvation. Gikinahanglan nila ang ato ang personal involvement para pagpahibalo kanila mga kapaglawom. Adunay usa nato ka igsuon, gasigi siya glupad sa kay eroplano. Ako siyang gipangutana, dili ra ba pug ka mahadlok nga daghan man kayo karon og mga crash sa eroplano? Niingon siya sa kuha nga og ato na gyud panahon unsaon man nato, pero salig lang ta sa Ginoo kay ang Ginoo man ang naghatag kanato niini nga kinabuhi. Tinuod na mga kapaglawom, remember what God has done for you in the past. Giunsa niya pag dungog ang ato mga pagampo og ang kalibutan karon nagkinahanglan kanimo kanako sa pagampo o sa hilabihan gayon nga pagsalig sa atong Ginoo. Adunay gisulat dinhi nga if you have no time to lose, the end is near. So the passage from place to place to spread the truth will soon be hedged with dangers on the right hand and on the left hand. Everything will be placed to obstruct the way of the Lord's messenger, so that they will not be able to do what which is possible for them to do now. We must look our work family in the face, or fairly in the face, and advance as fast as possible in aggressive warfare. Mga kapaglaom, niining adlaw ipapahulay as my Sabbath School promotion, akong gidala kaninyo, ang akong isulti mao nga if you want to change in your life this year, get involved in the work of God. Si Dan Smith tagingon siya, if you want to be happy, be a disciple of Jesus Christ. Not only involvement, but intentional involvement. Kung intentional mga igsoon, ato yung tuyuon ang pag-apil sa maong buhat. Ang mga katapusan ng mga teksto nga akong dadon kaniyo sa Roma 8 versikulo 26 nga nangingon, and we know that in all things God works for the good of those who loved Him, who have been called according to His purpose. Ang Dios nagtawag kanimo kanako niini nga tuig. Dako ang ato ang hagit nga atong giatubang, ang atong mga buluhaton sa atong kinabuhi naa dagko, pero ang Dios mas labing gamahanan, mas labing dako og labaw sa nga tanan, mas labi gayod nga maluluyon nga ang matag usa kanato
makabaton sa iyang mga saad. Busa, dili na to kalimtan, niini nga unang adlaw or ipapahulay nga atong nabatonan niini nga tuig. Nang hinaot ko, ang Dios magpuno kaninyo sa kadasig o bisan asa man mo karon, hinaot mahimo kita nga instrumento alang sa kaluwasan sa uban kay mao ka na ang tumong sa Dios kanato ug iya kitang gitawag tungod ni ana nga mga katuyuan. Ang Dios magpanalangin, Happy New Year and Happy Sabbath kanatong tanan.